Ayan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ayan, salamat sa Diyos, no, sa panibagong na namang araw na binigyan niya sa atin at narito na naman po tayo para mag-almusal ng kanyang spiritual na pagkain. Ano nga na masarap sa pakiramdam kapag kumain muna tayo ng spiritual na pagkain bago tayo kumain ng pagkain literal. Yun. So, sa mga nakikinig po, shout out po sa inyo, no? Sa mga hindi po nakasubscribe, mayari lamang po na kayo po ay mag-subscribe sa ating YouTube channel, CDCM United the Enlightened Ones, na kung saan mapapakinggan po natin ang different programs na inia-upload po ng ating mga admins sa ating CDCM group. So, ngayon naman po para sa ating pag-uumpisa, natawagan ko po si Sister Gemeline para sa opening song. Sundan po yan ang opening prayer po ng inyong lingkod. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na mapangyarihan sa lahat. Salamat sa panibagong umagang ito na muli ibinigay mo sa bawat isa sa amin. Salamat o Lord na narito na naman po kami upang tipon-tipon po sa pag-aaral po ng inyong banal na salita. Mga Lord, ano naman po yung pag-aaralan namin ngayon ay tumingo sa aming mga puso at pagkos ay may sa pamuhay namin, maibahagi rin po namin sa aming mga kapatid na nangailangan po ng inyong mga salita. Nawa, patawarin mo rin po kami, linisin mo po yung mga puso namin, mga isip namin upang nang sa gayon, maunawaan namin kung ano man po yung nais mo pong ipayag para sa bawat isa sa amin. Ikaw nga po ang manguna po sa buong gawain ito. Dahil ang speaker na aming gagamitin ay kayo na po yung bahala na lumukob sa kanya upang maipahayag po ng maayos kung ano man po yung nais mo pong ipahayag sa bawat isa sa amin. Lord, nagtitiwala po kami na gagabayan mo po ang aming gawain ito. Kiniklaim namin na maraming matututunan ng bawat makikinig, na maraming ibabahagi yung mga makikinig sa amin, O Lord. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan naman po, narito na po tayo sa pinaka-highlight na
hinihintay po ang ating pagkain espiritual na kung saan muli makikinig tayo at mag-aaral ng kanyang mga salita. So, tinatawagan ko na po si Sister Mary Rosimian para po ipakayag sa atin ang mensahe mula sa Panginoon na nais po ipahayag sa atin ng ating Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon dahil muli ay niloob na naman niya na tayo po ay magkasama-sama dito sa ating line upang makapag-aral ng kanyang mga salita. And sorry for distraction. Medyo kasi, malapit talaga kasi kami sa highway. Ayan, pero bago tayo tumungo sa ating talata, tayo po muna ay saglit na manalangin. Heavenly Father, purihin ka po at luwalhatiin ka sa umagang ito. Maraming salamat, Lord, sa panibagong araw, sa panibagong umaga na muli ay pinagkaloob mo sa bawat isa po sa amin. Lord, kung kami man po ay nakagawa ng hindi naayon sa iyong kalooban, patawarin mo po kami sa lahat po ng amin pong mga kasalanan, O Lord. Dalangin namin na yung banal na Espiritu mo nawa ang siyang lumukob sa bawat isa sa amin at manguna sa anumang gagawin po namin sa umagang ito. Purihin ka po, luwalhatiin ka, Lord. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang oras po na ito. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, ang atin pong masusing talata sa umagang ito ay matatagpuan sa Kawikaan chapter 3 verses 11 to 12. Sabi po dito, "Aking anak, ang saway ni Yahweh ay huwag mamaliitin, at ang kanyang pagtutuwid ay huwag mong itakwil." Verse 12, "Pagkat lahat ng mahal niya ay tinatama ng daan, tulad ng anak na minamahal, sinasaway ng magulang." Diba? Napakaganda pong pakinggan, po. Yung saway daw ni Yahweh ay katulad ng pagmamahal ng isang magulang sa kanyang anak. Katulad ng pagmamahal ng isang magulang sa kanyang anak. Diba? Naranasan na ba nating mapalo ng magulang? Yan. Sino ba dito yung naka-experience na napalo ng magulang ng bata? Siguro lahat tayo, no? Meron din namang iba na hindi sila napapalo ng magulang nila. Siguro meron naman ding mga bata na simulat sa pool, hindi naman ganun kakulit. Diba? Pero ako kasi nung bata ako, na-experience ko ring mapalo talaga. Pero hindi naman yung as in palo talaga na kumbaga yung palo na yun tanda lang ng pagmamahal nila. Kasi sino ba namang magulang yung may gusto na makitang gumagawa ng mali yung anak nila, diba? Lalo na kung ikakapahamak pa ng anak nila yun, yung gagawin nila. So, lahat naman tayo, nakaka-experience din ng pagdidisiplina. Kasi, kung titignan natin, iba yung mga bata ngayon. Iba yung kulit ng mga kabataan ngayon, May mga kabataan ngayon na talagang sumasagot sa magulang nila. At minsan pa nga yung iba, minumura nila yung mga magulang nila, diba? Biruin mo. Yung magulang mo na pinagkakautangan mo ng buhay mo, mumurahin mo, di ba? Kaya, natural lang talaga sa atin na nakaka-experience tayo ng pagdidisiplina, no? Kasi, kung hindi ka naman didisiplinahin, ibig sabihin, hindi ka mahal, di ba? Kung hindi ka didisiplinahin ng magulang mo, or kung sino man yung kinagisnan mo, kung sino man yung kasama mo sa bahay na nagpalaki sa'yo, insider tito mo or magulang mo. Kung hindi ka nila didisiplinahin, ibig sabihin, hindi ka nila love, hindi ka nila mahal. So, ganun din yung Panginoon sa atin. May mga times na dinidisiplina tayo ng Panginoon kasi ibig sabihin, mahal tayo ng Panginoon, kaya niya tayo dinidisiplina. Ayaw ng Panginoon na
na mapahamak tayo, ayaw niya na maligaw tayo ng landas. Kasi marami na talaga sa mga kabataan ngayon na kumbaga napapabayaan. Marami na sa mga kabataan ngayon na nagiging palaban, nagre-rebelde. At yung iba, mas pinipili nila na maligaw sila ng landas, di ba? Kaya nga usually, yung mga ibang tagapagturo ng Bible study, di ba? Kalimitan na tinuturuan nila is yung mga kabataan. Kasi marami talaga sa mga kabataan ngayon na yung iba napapahamak, yung iba nawawalan ng maagang namamatay. Siyempre, di ba, minsan pag gumawa ka ng kasamaan, insider ikukulong or papatayin. So marami na pong kabataan yung napapahamak din. At yung iba naman, nakakaranas sila ng pang-aabuso dahil nga hindi nakikinig sa turo ng mga magulang nila. So, mas maganda pala kapag yung bata ay pinalaki mo sa disiplina at turo ng Panginoon. Kasi, kumbaga, ito yung magdadala sa kanila ng kaligtasan. So, yung iba sa atin dito, meron mga kabataan na nakikinig sa atin pong YouTube channel ngayon. Sana merong kabataan na nakakapakinig sa ating YouTube channel. Yung kabataan na kailangang maituwid ng landas. Kasi, yung disiplina, hindi naman ibig sabihin kaya tayo dinidisiplina, kaya tayo pinapalo, hindi tayo mahal. Kaya tayo dinidisiplina ng magulang natin, ibig sabihin mahal nila tayo. Kaya lang, minsan meron talagang mga kabataan na nagre-rebelde talaga, na hindi nila gusto yung pagdidisiplina sa kanila. So tayo din, pag dinidisiplina tayo ni Lord, minsan naghihinagpis tayo. Tulad nga ng bata na kapag pinapalo sila ng magulang nila, umiiyak. Diba? Sabi nga dun sa Hebreo, kapag dinidisiplina tayo, hindi tayo natutuwa. Pagkas na naghihinagpis tayo. So, gusto lang po ni Lord na maitama tayo ng landas. Gusto lang ni Lord na mabuhay tayo ng normal, mabuhay tayo ng tama. Gusto niya na mamuhay tayo sa liwanag. So, minsan, napapansin ko po, may mga tao na gagawa sila ng mali. Tapos, kapag napahamak sila, sino ba yung sinisisi nila? Diba, si Lord? Si Lord kay Lord nila binubunton yung sisi kapag napapahamak sila. Pero sino ba yung pumili ng landas nila? Diba sila din? Minsan ganun tayo. Tayo yung pumipili ng landas natin. Binigyan tayo ng kalayaan ni Lord. Binigyan niya tayo ng kaisipan. Pero, sabi nga, yung kalayaan na binigay sa atin, wag naman nating gamitin sa kasamaan. Although binigyan niya tayo ng pag-iisip kung ano ba yung susundin natin. Pinapapili niya tayo Mamumuhay ba tayo sa kanya or gusto natin na mamuhay na lang tayo na namumuhay tayo na hindi normal yung buhay natin. Sino ba yung may gusto na patapon na buhay? Di ba wala naman? Pero yung iba, nagiging patapon yung buhay nila kasi wala sila sa Lord. Pero meron pa silang pag-asa. Diba? Kung mababahaginan natin sila ng salita ng Panginoon, meron pa silang pag-asa na maituwid yung buhay nila. Kasi hindi talaga lahat ngayon ay nakikinig. Minsan, yung ibang anak ngayon, sasagutin pa nila yung magulang nila. Bakit ka ba nakikialam sa buhay ko? Ganun sila, diba? O yung ibang mga anak ngayon, mumurahin pa nila yung magulang nila minumura nila yung mga magulang nila kapag sinasaway sila. So iba po yung talaga ng mga kabataan ngayon. Kaya pagpursigihan din natin na kung meron tayong mga kakilalang kabataan
kung meron tayong kakilala na hindi pa rin nakakilala sa Panginoon, turuan din natin sila, no po. Kasi hindi rin naman lahat ay merong gabay ng magulang. Ang galing kasi si Lord pala ay katulad ng isang ama na kapag alam niyang nagkakamali ka, hindi ka niya hayaan, hindi ka niya konsintin sa mali mong gawain. Talagang didisiplinahin ka talaga ni Lord. So ano ba yung mas gusto natin? Yung hindi tayo pinapalo? Yung walang pakialam sa atin? Yun ba yung gusto natin? Kasi kung hindi tayo papaluin, ibig sabihin hindi tayo mahal, di ba? Kung hindi tayo didisiplinahin ni Lord, ibig sabihin hindi niya tayo mahal. So binigyan niya tayo ng magulang, ginagamit ng Panginoon yung mga magulang natin para disiplinahin tayo sa turo niya. Ginagamit ng Panginoon yung magulang natin para gabayan tayo mula sa pagkabata natin hanggang sa paglaki natin. Kaya meron tayong mga magulang kasi yun yung ginagamit ni Lord. Yun yung ginagamit ni Lord na instrumento para disiplinahin tayo, para ilayo tayo sa mga maling gawain, para hindi tayo mapahamak. Yun po yun. Yun po ang ibig sabihin po nun. Ang saway ni Yahweh ay huwag mamaliitin. At ang kanyang pagtutuwid ay huwag mong itakwil. Pagkat lahat ng mahal niya ay tinatama ng daan, tulad ng anak na minamahal, sinasaway ng magulang. So yun po si Lord sa atin. Kaya napapansin natin, di ba, pag gumawa tayo ng mali, sa atin yung nagkakaroon ng ng resulta. Yun yan, na napapahamak tayo kasi hindi tayo sumusunod. Hindi tayo nakikinig. Minsan, paulit-ulit nang sinasabi sa atin pero nagmamatigas pa rin tayo. Kaya kung mababasa po natin yung Book of Hebrews o yung Hebreo po, yung aklat po ng mga Hebreo, ilang beses po na nabanggit doon na kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, ang inyong puso ay huwag patigasin or wag magmatigas yung mga puso ninyo. Hindi naman po dapat natin talaga pagmatigasin yung mga puso natin kasi yung sinasabi po sa Biblia at yung payo din po ng mga magulang natin ay para sa ikabubuti rin po natin. Tandaan po natin, alam ng Diyos kung ano po yung makakabuti sa atin. Alam niya kung ano yung bagay na makakapagdulot ng kaligtasan sa atin. Although minsan, siguro, nararanasan natin nagtatampo tayo. Lalo na, especially pag napapagsabihan tayo ng mga magulang natin, nagtatampo tayo, di ba? Nagdaramdam tayo. Bakit lagi na lang akong pinagsasabihan? Lagi na lang akong sinesermonan. Ganun po tayo minsan. Pero, bandang huli, may isip din naman pala natin na, kaya pala ako pinagsasabihan kasi mali na pala yung ginagawa ko. Kaya pala ako pinagsasabihan kasi para pala to sa ikabubuti ko. Kasi minsan, hindi tayo nakikinig. Halimbawa, pag sinabi ng magulang mo na huwag kang pupunta sa ganitong lugar kasi baka mapahama ka lang, hindi ka nakinig at dumating yung araw na napahamak ka, sino ba yung sisisihin? Si Lord, di ba? Kasi nga, binigyan tayo ni Lord ng magulang na magpapayo sa atin, na nagagabay sa atin, pero kung di naman natin susundin yun, tayo rin yung mapapahamak, di ba? Kaya, ano man yung na-experience natin ng mga pagdidisiplina, ano man yung nararanasan natin na kung madalas man may mga time na napagsasabihan tayo at alam naman natin na para yun sa ikabubuti natin, huwag po tayong magdaramdam. Kasi alam ng Panginoon kung ano yung makakabuti sa atin. Sabi niya, di ba, alam ko yung mga
yung mga plano ko, yung mga plano na makakabuti sa inyo, 'di ba? Kaya napakaganda nga po ng mensahe ng Panginoon. Ano po? Ang saway ni Yahweh ay huwag mamaliitin, kasi yung iba ayaw nilang makinig sa salita ng Diyos, no po. Ayaw nilang i-acknowledge yung salita ng Panginoon. Wala, yung iba sasabihin nila, tinatakot lang tayo niyan, nananakot lang yan, pero hindi po. Ang salita po ng Panginoon ay nagpapaalala po sa bawat isa sa atin na huwag po nating maliitin yung saway ni Lord. Hindi po nalalaman ng mga tao na hindi pa na nakakilala kay Lord na ang saway pala ni Yahweh ay magdudulot ng kaligtasan. No po. Kaya kung sino man po yung nakikinig sa atin pong YouTube channel, kung ikaw na nakikinig sa YouTube channel na ito ay wala pa po sa ating Panginoon, ito na yung chance, no? Ito na yung chance na binubuksan ng Panginoon o nililiwanagan ng Panginoon yung isipan natin ngayon. Sabi nga, di ba, binigyan tayo ng kaisipan, ng kalayaan, binigyan niya tayo ng pagkakataon na makakapamili tayo. Ano ba yung pipiliin natin? Yung makinig tayo sa mga saway ni Lord at sa mga saway ng magulang natin na alam naman nating makakabuti sa atin, or mas pipiliin natin na magpakaligaw pa rin ng landas. Dalawa lang po yan. Kapag na kay Lord ka, kahit maraming trials, masusolusyonan agad yung mga trials mo. Pero kapag wala tayo sa Lord, para tayong, sabi nga, di ba, kung mapapakinggan natin yung tupang ligaw, pag wala po si Lord sa buhay natin, para tayong mga tupang ligaw, di ba? Na walang pastol na nag-aalaga, walang pastol na gumagabay. Yun po yun. Kaya wag po nating mamaliitin yung saway ng Panginoon, dahil ito po ay makakabuti sa bawat isa sa atin. So, yun lang po yung masishare ko sa umagang ito. Nawa po ay meron po tayong natutunan, at palagi po nating tatandaan, yung disiplina po ay tanda po ng pagmamahal sa atin. Yun lamang po. Purihin po ang Panginoon. Maraming salamat, and God bless po. Ayan, maraming salamat po sa muli salita ng Diyos na ating napakinggan. Tunay nga na yung saway ng Panginoon hindi dapat natin baliwalain. Minsan may calling na sa atin, pero parang binabaliwala pa natin. Hindi natin pinapakinggan. Minsan may mga panahon na tinatawag tayo para sa mga bagay na wala ng Panginoon sa atin. Halimbawa, magpaawit, ganyan. Or iba pang mga bagay. Or minsan naman, may mga panahon na gumagawa tayo ng masama sa kapwa natin to the point na andyan naman yung conviction, kumbaga, andyan yung part ng isip natin na masama yun mong gawin. Pero, ginagawa pa rin natin, di ba? Kumbaga, nagiging taliwas tayo sa Panginoon sa mga bagay na ginagawa natin. Kaya, dapat lang na pakinggan natin or isipin natin, ay, tama ba itong ginagawa natin? Tama ba ito? Hindi nalulugod ang Diyos, di ba? Kaya, maging mapagmasid tayo sa sarili natin na tama ba itong ginagawa ko? Ano ba against ba sa Diyos to? Or tama lang ba? Ano ba? Tama ba itong pinagagawa ko sa buhay ko, sa kapwa ko, di ba? Sa Diyos, yan. Maging, mapagbantay tayo sa sarili natin. Huwag tayong matigas kung sa tingin natin may calling ang Panginoon sa atin. Sumunod tayo. Diba? Kahit nga sa mga magulang natin, minsan, matigas yung ulo natin, di tayo nakikinig. May mga bagay na, huwag mong gawin yun. O, tignan mo, pag ginawa mo yung bagay na pinagbawal nila at alam mo makakasama sa'yo, ikaw rin na magsasuffer sa consequence, diba?
Kaya ayun, sana magsilbing aral po ito para sa lahat ng mga kabataan diyan na nakikinig. Ayan, sana magsilbing aral po ito para sa ating lahat, hindi lang sa inyo kundi sa ating lahat. Nawa'y matuto tayong sumunod kung ano man yung calling ng Panginoon sa atin at matuto rin tayong isipin or magmasid sa sarili natin kung, "Uy, tama pa ba 'to? Tama pa ba 'tong ginagawa ko? Nakalulugod ba 'to sa Diyos o hindi? Or nakakasakit ba ako ng tao o hindi? Nakakasakit ba ako ng kapwa ko o hindi?" Yung gano'n. Magmasid sana tayo, huwag tayong basta-basta gumagawa ng masama at before tayo gumawa niyan, alalahanin natin yung salita ng Diyos na pag-aaralan natin, 'di ba? Para ano ba't magiging Kristiyano tayo kung makikita lang tayong Christian sa pangalan pero sa gawa natin hindi naman, 'di ba? Ang pangit 'pag gano'n. Kaya maging watchful tayo sa sarili natin. Suriin natin yung sarili natin kung tama pa ba 'to? Ano ba 'tong ginagawa ko sa buhay ko, tama pa ba? O tama pa ba yung ginagawa ko sa magulang ko, minumura ko magulang ko or ano man, 'di ba? Ayan, meron dito niyan. Anyways, yun lang guys. So, salamat ng Diyos na aralan natin sa umagang ito. Nawa ay tumimo sa ating mga puso kung ano man po yung ipinahayag ng ating speaker na mula sa Panginoon para sa ating pagkain spiritual. So ngayon naman po, no, sama-sama po tayong muling manalangin. Patuloy tayong manalangin din para sa bansa natin. Marami na kasi yung mga nangyayari. Natadamay tayo sa giyera, tumataas yung mga bilihin, yung mga gasolina, to the point na hirap na po yung mga mamamayan ng Pilipinas dahil sa mga nangyayaring kaguluhang ito. Naway matapos na yung giyera at bumalik na po sa kapayapaan ng lahat. Ayan. At Brother Joseph, pakisama ulit sa panalangin si Daniel na aking pinsan na malapit na operahan kaming April, no? Operahan siya para sa kanyang bato sa bato. Yun. At yun. Sama-sama po tayong manalangin sa lahat ng mga prayer concerns natin sa ating church, para sa ating mga missionaries, yun, para sa pamilya ng bawat isa, yun, sa buong bansang ito. Yun. So, para po sa ating prayer concerns, tinatawagan ko po si Brother Joseph Agnad para po ilid tayo po sa panalangin. Maraming salamat. Ilagdag din natin sa ating mga personal prayers. Patuloy pa rin nating panalangin si Sister Angela. Yung kanyang family, I mean. Yung family ni Sister Angela for the comfort. Siyempre, as of now, kalilibing niya kahapon. And meron pa yung sugat, meron pa yung sakit na kanilang nararamdaman sa pagpanaw ni Sister Angela. So, panalangin natin ang kanyang family. Ganon din, patuloy nating pag-pray ang yung prayer request ni Sister Ann. Pag-pray din natin si Sister Nadine. Yan. Pag-pray natin na si Lord ang siyang mag-bless sa kanyang buhay. So, yan lang. Yan. So, sige po, panalangin po natin ang mga prayer concern na ito. Makapangyarihang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang nag-iisa at buhay na Diyos. Diyos ng buhay, Diyos ng pagpapala, Diyos ng paghuhukom, at Diyos ng pagmamahal. Panginoon, nandito po kami nagpapaumbaba na lumalapit sa iyo. Buong puso na inilalapit namin ang mga prayer request na ito. Aming pinapanalangin sa oras na ito si Brother Daniel, Lord God, na maoperahan ng bato, Lord God. Lord, tiniling po namin ang iyong paggabay at pagiging successful ng operation na ito.
hayaan mo na maging successful nawa ang pagkakaopera ng kanyang bato, Lord God. We are praying, Lord God, that you bless this friend of us, Lord God, this brother of us. Hayaan mo na gumaling siya agad, Lord God, after this operation. Lord, provide mo rin ang mga pangailangan nila financially to sustain this operation, Lord. Ganon din, we are praying also to our family, sa aming kapatid na Sister Angela. We are praying na ikaw po ang siyang gumabay at tumulong sa kanya. Ikaw ang mag-bless sa kanyang buhay at ikaw ang patuloy na mag-comfort sa kanila, Panginoon, sa pag-alis ni Sister Angela. Ikaw, Panginoon, ang mag-bless sa kanilang mga buhay at hayaan mo na ikaw ang gumalaw sa kanila, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you for your goodness and your love to the family of Sister Angela, Lord God. Ganon din, we are praying, Lord God, yung patungkol kay Sister Nadine. We are praying for her, Lord God. Pinapanalangin namin ang iyong paggabay sa kanya. Ikaw ang tumulong at mag-comfort sa kanya sa disappointment na sa pagka-disappointment niya sa hindi pagpayag sa kanya na mag-work. Hiniling po namin ang iyong pagtulong kay Sister Nadine. Ayaw mo na ma-lift up siya at magpatuloy siya na magpuri at manalangin sa iyo po. Lord, ganun din, we are praying for Sister Gemma. Lord, hindi namin siya nakakasama ngayon. We are praying that bigyan mo siya ng magandang kalusugan, Lord God. And yung phone niya, Lord, bless her to have a new technology to use in serving you, Lord God. Lord, ikaw pong maggabay sa kanya, and the depression of not attending this kind of activity, Lord, hayaan mo siya na magkaroon pa rin ng courage to continue to still have her personal devotion to you, Lord God. Lord, tulungan mo po siya at ipalit po rin ang kanyang health, Lord God. We are thanking also for the life of Sister Hazel na naging success ang kanyang pagka-opera. Thank you, Lord, for that blessing for yours, for Sister Hazel, Lord God. We are praying, Lord God, na ikaw ang siyang patuloy mag-bless sa kanya at patuloy na gumabay sa kanya, Panginoon. Continue to be with her, continue to work on her, Lord God, life. Ganon din, nilalapit din namin ang aming kapatid na si Brother Ray. It's late, but we want to pray for him, Lord God, for sa kanyang naging kaarawan kahapon. Lord, we are praying this new year for him, Lord God, that make him more productive in serving you, in giving you praise and worship, Lord God. Continue to use his life for your glory alone, Lord God. His talent and all yung kanya pwedeng gawin na para papurihan ka. Hallelujah. Ganon din, we are praying also for this time, Lord God, ang mga churches. We are praying na ikaw ang mag-bless sa mga churches na ito. We are praying na ikaw ang mag-bless sa mga nag-share ng iyong mga salita. Hayaan mo lawa ang unity ang siyang magkaisa. Hindi siraan sa bawat churches, hindi siraan sa bawat pananampalataya, hindi siraan sa bawat doctrine, but magkaroon nawa ang iisang pagpapahayag ng iyong mga salita. Hindi paramihan ng members, but it's paramihan ng maisasave na soul going to you, Lord God. Lord, hayaan mo na ang tanging trabaho mo lang nawa ang gagawin ng mga church na ito, Lord God. Lord, help them not to na hindi dinadagdag yung mga personal interest, Lord God. Hallelujah. Use your church for your glory, Lord God. Hallelujah, Jesus. We are praying also to our missionaries na they are sacrificing their life for your glory, Lord.
We are praying na ikaw po ang siyang mag-bless sa kanila sa time of disappointment, sa time of discouragement, the time of dismay, Lord God. Lord, lift up them and make them more hot and warm in hot and in preaching your word to other people, to reach out those who are not believing on you, Lord God. Hallelujah. Provide their financial needs in their mission, Lord God, that they are doing for your ministry, Lord God. We are praying also sa government namin, no? Ang Philippines, we are praying that bless this country, Lord God, for our leaders, for our officials, Lord God, from president hanggang sa pinakamababang position. We are praying for them na ikaw nawa ang magparamdam sa kanila ng true godly leaders, Lord God. Lord, ikaw nawa ang mag-lead sa kanila. Ang kanilang puso ay iyong linisin, ang kanilang isipan ay iyong linisin, Lord God. At tanging kabutihan lamang sa bansang ito ang kanilang maiisip na gawin, Lord God. Lord, help them and make them realize that you are there, that they must connect on you, Lord God, in leading this country, Lord God. Hallelujah. Ganon din ang mundong ito. Lord, this is the sign of end of time. This war, itong mga kalamidad na nangyayari, pero hiniling po namin ang iyong proteksyon sa iyong mga anak, sa iyong aming mga nanampalataya. Nabigyan mo po kami ng kapayapaan at bigyan mo po kami ng proteksyon, Lord God, para walang maraming mapahamak, Lord God, sa amin. Dahil sa mga nangyayaring ito, Lord God, mas lalo yung mga wars na nangyayari ngayon, Lord. We are praying na ikaw ang pumagitna at tumulong sa bawat isa sa amin. Lord God, hallelujah. Ikaw ang mag-work out and continue to be with us always, Lord. Hallelujah, Jesus. Lord, at sa oras na ito, aming ding nilalapit sa iyo ang mga tao na nasa lansangan, the street people. They're sleeping out there. They are getting their food out there. Lord, protect their life and protect their health. Give them a nice, yung mas komportable silang pagtulugan. Bigyan mo po sila ng mas magandang trabaho para sila ay maramdaman nila ang blessings mo sa kanilang mga buhay. And make these blessings, Lord God, as a channel of blessings to others, Lord God. And make these blessings, Lord God, for them to believe on you, to accept you into their life, Lord God. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord, ikaw na po ang bahala sa mga taong ito and i-bless mo sa ang kanilang mga buhay. We are praying also our ministry, City December United. We are praying na kami pong mga officers na namamahal dito. Lord, tulungan mo po kami. Bigyan mo po kami ng kagalingan. Bigyan mo po kami ng godly leading, Lord God. How to lead more this ministry para maging mas regular yung mga gagawin namin na pagpupuri sa iyo, Lord God. Lord, help us to make more eagerness to worship and praise you, Lord God. Sa aming mga nagiging speakers, sa aming nagiging participants, sa mga gawain namin, Lord, give us the eagerness to make more to praise you and worship, Lord God. Pinapalangin rin namin, Panginoon, ang mga members na hindi pa tumanggap sa iyo ng lubusan, Lord God. Lord, bless them and make them realize in accepting you into their life and feel your presence into their life, Lord God. Lord, hayaan mo nawa sila na matanggap ka at ang mga salita mo na kanilang narinig sa ministry ito ay kanilang itong maintindihan, kanilang itong may tanim sa kanilang mga puso at ito ang magiging daan upang sila ay manampalataya at magpagamit sa iyong kapurihan, Panginoon. Lord, thank you for this time. Thank you for everything that you have done into our life. At alam po namin ng mga panalangin to ay iyong narinig, iyong
napainggan, Lord God, and we know that these prayers is for you, Lord God, to be heard. At hinihintay po namin ang iyong mga kasagutan at napapasalamat po kami kasi we are believe that you are there and ready to answer this in the right time that you will answer, Lord God. Thank you, Lord. Thank you for everything. In Jesus' mighty name, Amen. Maraming salamat at sa lahat ng mga ka-YouTube channel natin na mayroong prayer request, just comment below into our comment box yung mga prayer request na yan and sabihin nyo lang sa amin at niya pagtulong-tulungan ipag-pray sa aming mga personal devotions or sa mga ganitong devotions ng CDCM United, or if you want a privately para hindi mapublic masyado, so you can text us sa number na 0985-867-8322 0985-867-8322 at yan po ay amin pong babasahin at atin niyang ipag-pray. Okay, so maraming salamat and God bless everyone. Yan, maraming salamat po, Sir Joseph, sa pananalangin po para sa ating mga prayer concern. Sa muli, shoutout po sa mga nakikinig, sa mga hindi pa po nakasubscribe, sa mga gusto po pong mag-subscribe sa ating YouTube channel. Mayari lamang po na kayo po ay mag-subscribe sa ating YouTube channel, CDCM United of the Enlightened Ones, na kung saan patuloy na mapapakinggan natin ang bawat program na inia-upload po ng ating mga admins para ayan, sa mga hindi nakaka-attend at sa mga busy dyan, yun po ba, makakapakinig po kayo sa ating YouTube channel. Mapapakinggan niyo po lahat ng program natin doon. So, maraming salamat muli sa mga nakidalo sa gawain ito. Maraming salamat sa natapos na naman po na ating devotion. Nawa, lahat ng mga napag-aralan natin sa umagang ito ay magamit natin para pangtulong sa ating gabay sa araw-araw. So, ayan, tinatawagan ko po si Brother Lawrence Christopher Ferrer at susundan po yan. And para sa ating closing song, si Brother Lawrence Christopher Ferrer at susundan po yan ng closing prayer po ng ating speaker. So maraming salamat po sa lahat po ng dumalo at nawa magkita-kita po tayo muli sa mga susunod po nating gawain. Ako po ang inyong naging presider, Mr. Cecil Animbian, at patuloy tayong magpatuloy sa paglago sa ating spiritual. Maraming salamat everyone and God bless. He is Lord, He is Lord. He has risen from the dead, and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. He is Lord. He is Lord. He has risen from the dead, and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus
Lord. He is Lord. Okay, tayo po ay manalangin. Lord, muli ay pinupuri ka po namin sa umaga pong ito. Maraming salamat, Lord, sa iyo pong mga salita na muli ay amin pong napag-aralan. Lord, alam po namin na kung minsan hindi kami nakikimig sa disiplina. Minsan alam namin na nagagalit kami o nagdaramdam kami kapag napagsasabihan po kami, kapag ikinokorek po kami ng aming mga magulang o ng kung sino mang mga nagko-correct sa amin. Lord, patawarin mo nga po kami kung minsan nagiging matigas po yung ulo namin at hindi po kami sumusunod sa iyong mga turo. Dalangin po namin sa umaga ring ito, nawa patnubayan mo po kami. Ano man po yung mga gagawin namin sa araw na ito, Lord, ay pangunahan mo po kami at proteksyonan mo po kami, O Lord, sa umagang ito. Maranasan namin ang divine protection mo sa bawat isa po sa amin, O Lord. Maraming salamat, Lord God. Pinagkakatiwala po namin sa iyong oras na ito. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.